Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Samantala ay lumipat ang eksena sa isang maunlad at mataong lugar na kilala bilang Wanga Village kung saan palubog na ang araw. Sa pagdating ng isang manlalakbay ay hindi nito napigil ang mamangha habang nakatingala sa isang napakalaki at magarbong tarangkahan. Agad siyang napaisip kung iyon na ba ang sikat na Wanga Manor dahil sa nag-umapa na karangyan ng buong istruktura. Patuloy na pinagmasdan ng lalaki ang paligid habang masayang kinakausap ang isa pang dumadaan upang ibahagi ang mga usap-usapang kumakalat tungkol sa lugar na iyon. Buong paghanga niyang sinabi na ang pamilyang nagmamay-ari ng manor ay kabilang sa nangungunang 3 pinakamayaman at sikat na mga ngalakal sa buong mundo. Bukod sa matinding yaman ay tuwang-tuwa rin itong ibinida ang balita na angkay sa isang anak na babae ng pinuno ay may pambihirang ganda, dahilan para masabi niyang tila nasa pamilya Wanga na nga ang lahat ng biyaya sa mundo. Kasunod ng mga papuring iyon ay isang malaking katanungan ang namuo sa isipan ng manlalakbay kung bakit hanggang ngayon ay wala pang sinuman ang aktwal na nakakakita sa sikat na anak ng pamilya Wanga ng personal. Samantala ay isang tahimik na eksena naman ang nagaganap sa loob ng mismong manor kung saan isang lalaki ang naglalakad sa kahabaan ng koridor. Huminto siya sa tapat ng isang malaking kwarto at dahan-dahang itinulak ang mabigat na pintuan nito. Sa tuluyang pagbukas ng pinto ay bumungad ang isang masayang mukha na nagmamay-ari kay Wang Jiumsan, ang kinikilalang pinuno ng Wanga Manor. Bakas ang matinding pananibik at kagalakan sa kanyang ekspresyon habang masiglang tinatawag ang kanyang anak na si Soso upang tuwang-tuwang ibalita ang kanyang pag-uwi. Ngunit ang masayang pananibik ni Wang Jiumsan ay mabilis na napalitan ng isang mabigat na pakiramdam pagbukas niya ng pinto. Sa halip na isang masiglang salubong ay isang hindi natural at nakakakilabot na lamig ang bumalot sa buong silid, kung saan maging ang mga simpleng prutas at laruan sa paligid ay tuluyan ng nabalot ng makapal na yelo. Kasabay ng nagyayelong hangin ay ang sunod-sunod at pilit na pag-ubo na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto. Tahimik na napako sa kanyang kinatatayuan si Wang Jiumsan habang nakatingin sa gitna ng malawak at malamig na silid. Doon ay nakaupo ang kanyang sa isang anak na si Wang Soso na halatang labis na nagdurusa sa kanyang kalagayan. Bakas ang matinding pamumula sa mukha ng bata at ang panginginig ng buo nitong katawan dahil sa sakit. Ngunit sa kabila ng labis na panghihina ay pinilit pa rin ni Wang Soso na iangat ang kanyang paningin upang mahinang batiin ang kanyang ama sa pag-uwi nito. Agad na lumuhad si Wang Jiumsan sa harap ni Wang Soso at malambing na hinaplos ang pisngi nito habang tinatanong kung naging maayos ba ang araw niya. Sa kabila ng matinding panghihina ay pinilit ni Wang Soso na sumagot ng maayos at ibinahagi sa kanyang ama na gumugol siya ng oras para gumawa ng isang bagong berda. Dahan-dahan niyang ipinakita ang hawak na tela na may magandang disenyo ng mga berdeng dahon ng kawayan ngunit mapapansin na pati ang gilid nito ay unti-unti na ring nababalot ng makapal na yelo. Taglay ang inosenteng pangarap ay sinabi ni Wang Soso na gusto niyang ay gawa ng bagong damit si Wang Jiumsan gamit ang berdang iyon. Isang nakakadurog na kirot ang bumaon sa dibdib ni Wang Jiumsan nang marinig ang hangarin ng kanyang anak. Bakas ang matinding pighati at pamumuo ng luha sa kanyang mga mata habang tahimik na pinagmamasdan ang kalagayan nito bago malumanay na sumagot na siguradong magiging isang napakagandang damit iyon para sa kanya. Bumalik sa alaala ni Wang Jiumsan ang isang malagim na tagpo kung saan pilit niyang pinuno ng malalaking bloke ng yelo ang buong kwarto ni Wang Soso upang labanan ang matinding init na sumusunog sa katawan nito. Bakas ang labis na desperasyon sa mukha ng ama ng buong pag-asang tanungin niya ang manggagamot kung mapapagaling ba ng pamamaraang iyon ang kanyang sa isang anak, ngunit isang mabigat na pag-iling lamang ang naging tugon ng manggagamot, at ipinaliwanag nitong pansamantala lamang na mapipigil ng lamig ang pag-init ng katawan ng bata ngunit kailanman ay hindi ito magiging tuluyang lunas. Habang tahimik na nagdurusa si Wang Soso sa kanyang higaan at patuloy na pinagpapawisan dahil sa pambihirang sakit ay tuluyan ng gumuho ang mundo ni Wang Jiumsan. Puno ng awa at kalungkutan ang boses ng manggagamot ng tahasan nitong ipagtapat na walang anumang uri ng medisina sa buong mundo ang makakagamot sa kalagayan ng kanyang anak. Sa huli ay nag-iwan ang manggagamot ng isang nakakadurog na katotohanan na malaki ang posibilidad na hindi naaabot pa sa edad na 20 ang kawawang bata. Bumalik ang isipan ni Wang Jiumsan sa kasalukuyan habang patuloy pa rin sa malakas na pag-ubo ang kanyang anak. Sa kabila ng matinding hirap sa paghinga at pamumula ng mukha dahil sa sakit ay pinilit pa rin ni Wang Soso na ngumiti ng napakatamis upang pagaanan ang loob ng kanyang ama.
Malumanay na hinawakan ni Wang Jiumsan ang kamay ni Wang Soso at buong pagmamahal na nagtanong kung mayroon ba itong anumang gusto dahil papalapit na ang kaarawan nito. Sinuklian ito ng bata ng isang masayang tawa habang sinasabing na ibigay na ng kanyang ama ang lahat ng material na bagay na maaari niyang hilingin tulad ng mga mag-agarang damit at palamuti. Ngunit matapos ang sandaling pag-iisip ay inamin ni Wang Soso na mayroon siyang isang simpleng kahilingan. Taglay ang inosenteng pananibik ay ipinagtapat nito na gusto niya sanang lumabas upang makita ang pamilihan. Sa pagkarinig ng hiling na iyon ay natigilan si Wang Jiumsan, at isang matinding bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib dahil batid niyang ang simpleng paglabas sa malamig na silid na iyon ay isang napaka-imposibleng pangarap para sa maselang kalagayan ng kanyang kaysa isang anak. Patuloy na nagkwento si Wang Soso habang tahimik na nakatingin sa mga bintana ng kanyang kwarto na mahigpit na nakasara at nababalot ng makapal na yelo upang mapanatili ang lamig sa loob. Malumanay niyang inamin kay Wang Jiumsan na paminsan-minsan ay hindi niya mapigil ang maging mausisa kung ano ba talaga ang hitsura ng mundo sa labas ng kanyang malamig na kulungan. Ngunit mabilis ding binawi ni Wang Soso ang kanyang hiling at malungkot na idinagdag na alam niyang masyadong imposible ang bagay na iyon para sa kanyang kalagayan. Tahimik na nakayuko lamang si Wang Jiumsan habang nakikinig, at mababaka sa kanyang mukha ang matinding bigat ng nararamdaman dahil sa mga inosenteng salita ng kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali ay binasag ni Wang Jiumsan ang nakakadurog na katahimikan. Buong pagmamahal niyang ipinagtapat na wala sana siyang balak na ibalita ito hanggat hindi pa tuluyang natatapos ang lahat, ngunit upang pasayahin ang kanyang anak ay inihayag niyang kasalukuyan na siyang nagpapagawa ng isang espesyal na karwahe. Sa kabilang banda ay makikita ang kanyang mga tauhan na maingat na inihahanda at binubuo ang nasabing karwahe na sadyang idinisenyo upang matupad ang simpleng pangarap ni Wang Soso. Buong pagmamahal na ipinaliwanag ni Wang Jiumsan na medyo matatagalan lamang ang paggawa nito dahil kailangan pa nilang idisenyo ang isang espesyal na mekanismo na kayang panatilihin ang lamig sa loob ng karwahe na eksaktong katulad ng kanyang kasalukuyang kwarto, ngunit kasunod nito ay ang matamis niyang pangako na sa sandaling matapos iyon ay maaari nang lumabas si Wang Soso ng malaya at gaano man niya gusto. Sa sobrang tuwa sa narinig ay hindi na nakapagpigil pa si Wang Soso at mabilis na tumalon upang yamakap ng mahigpit sa kanyang ama. Bakas ang nag-umapa na kagalakan at labis na pananibik sa kanyang namumulang mukha, at hindi niya mapigil ang sumigaw sa tuwa habang buong puso siyang nagpapasalamat kay Wang Jiumsan dahil sa pagkakataong matupad ang kanyang nag-iisang pangarap na masilayan ang mundo sa labas. Masayang-masaya si Wang Soso habang isinisigaw na iyon na ang pinakamagandang reg-along na tanggap niya sa buong buhay niya. Ngunit sa kabila ng kanyang labis na kagalakan ay patuloy pa rin ang kanyang masakit na pag-ubo. Habang pinapakinggan ang matamis at inosenteng tinig ng kanyang anak ay tuluyan ng napuno ng emosyon ang puso ni Wang Jiumsan, bakas sa kanyang mga mata ang matinding pighati at nag-umapa na pagmamahal habang tahimik lamang na nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Wang Soso. Sa susunod na sandali ay dahan-dahan at mahigpit na niyakap ni Wang Jiumsan ang kanyang anak sa gitna ng malamig na silid, habang yakap-yakap ang nanghihinang katawan ni Wang Soso ay isang malalim at desperadong pangako ang binitiwan niya sa kanyang isipan. Tahimik niyang ipinangako sa kanyang sarili na kailanman ay hindi siya mag-aatubiling ubusin ang buo niyang yaman kung iyon lamang ang tanging paraan upang tuluyang mapagaling ang kanyang pinakamamahal na anak. Mabilis na lumipas ang oras at ang mapayapang paglubog ng araw ay unti-unting napalitan ng tahimik na gabi sa kabuuan ng magarbong Wangga Manor, ngunit ang inaasahang kapayapaan ay mabilis na naglaho nang matagpuan ni Wang Jiumsan ang kanyang sarili na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng nagyayelong kwarto ng kanyang anak. Sa halip na ang nakangiting mukha ni Wang Soso ang sumalubong sa kanya ay isang iniwang liham lamang ang bumungad sa kanyang paningin. Matindi ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na nakakuyom sa papel, at labis ang kaba at galit na rumahistro sa kanyang buong pagkatao nang mabasa ang nakagigimbal na mensahe na tahasang nagsasabing dinukot ng mga hindi kilalang tao ang kanyang kaysa isang anak. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ni Wang Jiumsan dahil sa labis na galit habang mahigpit na kinukumos ang sulat sa kanyang nanginginig na kamay. Pinagpawisan siya sa tindi ng emosyon at tuluyang sumigaw ng buong lakas upang alamin kung sino ang may sapat na lakas ng loob na gumawa ng ganoong kalaking kapangahasan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na tinipon ang lahat ng mga armadong bantay ng Wangga Manor. Taglay ang mapanganib at nag-umapa na awtoridad ay mariin siyang nag-utos na hanapin agad ang mga salarin at kaladkarin ang mga ito pabalik sa kanyang harapan.
Kasunod nito ay ang kanyang desperadong deklarasyon kung saan ipinangako niya sa ngalan ng kanilang pamilya na magbibigay siya ng isang napakalaking pabuya sa kung sino man ang makakapagligtas at makakapag-uwi sa kanyang pinakamamahal na anak. Patuloy na umalangaw-ngaw ang desperadong deklarasyon ni Wang Jiumsan na handa niyang isuko ang isang napakalaking yaman anuman ang mangyari mahanap lamang ng buhay ang kanyang anak na si Wang Soso. Kasunod ng utos na iyon ay mabilis na kumalat ang balita. At sa isang pader sa bayan ay nakapastil ang isang malaking anunsyo na naglalaman ng iginuhit na mukha ng nawawalang anak, agad itong pinagkaguluhan ng mga usyosong mamamayan na hindi magkamayaw sa pagbulungan tungkol sa ipinangakong pabuya. Ngunit sa gitna ng mga nagkakagulong tao ay isang pamilyar na figure ang tahimik na nakatayo sa mismong harapan ng nakapastil na papel, casual na nakapatong ang mga kamay ng ating bida sa likod ng kanyang ulo habang kalmadong pinagmamasdan ang detalye ng anunsyo. Sa sumunod na sandali ay bahagya siyang lumingon at unti-unting sumili ang isang pilyo at punong-puno ng kumpiyansang ngisi sa kanyang mukha. Taglay ang mapanganib na paningin ay batid ng ating bida na formal nang nagsimula ang laro, at ito na ang eksaktong oras para kunin ang malaking pera na matagal na niyang hinahanap. Mabilis na binabagtas ng ating bida ang madilim na kagubatan, at bakas sa kanyang seryosong mukha ang matinding determinasyon habang walang tigil sa pagtalon sa ilalim ng kalangitan. Kasabay ng kanyang matulin na paggalaw sa gitna ng gabi ay muling naglaro sa kanyang isipan ang isang nakakagalit na tagpo kung saan walang awang dinuduro at pinipressure ni Gayon Sok si Hong sa Ryan. Tahimik na sinusuri ng ating bida ang naiipit na sitwasyon ng kanilang sekta dahil alam niya na ang sinasabing tulong pinansyal ng Geryong Merchant Group ay isa lamang pabalat kayong panlilimos. Lubos niyang nauunawaan na ang mapanlinlang na transaksyong ito ay pansamantala lamang, at siguradong puputulan din ng mga mangangalakal ang kanilang suporta sa sandaling makuha na ng mga ito ang kanilang tunay na pakay. Habang patuloy na bumabagtas sa madilim na kagubatan ay malinaw na nabuo sa isipan ng ating bida ang pinaka-epektibong solusyon para sa kinabukasan ng Taiyi sect. Para sa kanya ay hindi nila kailangan ng isang mapanlinlang na kasunduan, kundi isang tunay at tapat na suportang nagmumula sa dalisay na pasasalamat. Sa paglipat ng eksena patungo sa tanyag na Wangga Manor ay mas lalong naging buo ang kanyang plano. Layunin niyang makakuha ng isang napakalaking pabuya na sapat upang tuluyan nilang talikuran ang Geryong Merchant Group ng walang halong panghihinayang, at isang yaman na kayang pawiin ang matagal na nilang problema sa salapi. Dahil sa napakagandang pagkakataong ito ay hindi na napigilan ng ating bida ang paglabas ng isang napakapilyong ngisi sa kanyang mukha. Taglay ang nag-umapa na kumpiyansa at determinasyon ay buong pagmamalaki niyang inihanda ang kanyang sarili na dumating bilang isang natatanging tagapagligtas upang kunin ang malaking pabuyang tiyak na magpapabago sa kanilang sitwasyon. Biglang napatigil ang ating bida sa itaas ng isang malaking sanga nang tuluyan niyang mamataan ang isang nakatagong kubo sa gitna ng madilim na kagubatan. Isang seryosong tingin ang namuo sa kanyang mga mata dahil sa wakas ay nahanap na niya ang eksaktong lugar ng kanyang pakay. Habang tahimik na pinagmamasdan ang paligid ay mabilis na tumakbo sa kanyang isipan ang mga mahahalagang impormasyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Matyaga niyang inalala at sinala ang mga ulat ng krimen na naganap sa paligid ng Hefei at lawan ng Chao sa panahong iyon upang hanapin ang anumang kaso na may kinalaman sa pagkawalan ng isang batang babae. Batid niya na karamihan sa mga naitalang insidente noon ay mga simpleng pagnanakaw lamang sa mga kabahayan o kaya ay mga bangkay na agad ding nakilala ng kanilang mga pamilya. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya makakalimutan ang isang natatangi at nakagigimbal na ulat na nagtulak sa kanya upang magmadali ngayon, kung saan sa kanyang orihinal na buhay ay may natagpo ang isang pugot at hindi nakilalang bangkay ng isang kaawa-awang batang babae sa mismong lugar na iyon. Mabilis ngunit napakatahimik na lumapag ang ating bida sa ibabaw ng kahoy na bubong ng nasabing kubo. Habang maingat na nakayuko ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan ang malagim na katotohanan na sa mismong paligid ng lugar na iyon natagpuan at ibinaon ang katawan ng kaawa-awang bata sa kanyang nakaraang buhay. Walang inaksayang oras ang ating bida at dahan-dahan niyang inangat ang isang piraso ng bubong upang lihim na sumilip. Sa ibaba, sa kanyang pagdungaw ay agad na bumungad sa kanyang paningin ang tatlong armadong lalaki na nakapalibot sa nakatali at nakahigang si Wang Soso. Isang matinding ginhawa ang naramdaman ng ating bida sa sandaling iyon dahil nakita niyang buhay pa ang bata at batid niyang hindi pa siya huli para baguhin ang malagim na nakaraan. Dahil sa pamilyar na sitwasyon ay inihanda na sana ng ating bida ang kanyang sarili na agad sumugod pababa upang tuluyang tapusin ang mga kalaban at iligtas ang kanyang pakay.
Ngunit bago pa man siya makakilos ay biglang binasag ng isa sa mga hangal ang katahimikan sa loob ng kubo sa pamamagitan ng isang natatarantang sigaw na nagsasabing mayroon silang isang napakalaking problema. Natigilan ang ating bida sa kanyang narinig at isang malaking pagtataka ang agad na pumuno sa kanyang isipan. Sa kanyang muling pagsilip ay nakita niya ang labis na pagpapanik ng mga hangal habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Wang Soso. Bakas sa mukha ng bata ang matinding pamumula habang hirap na hirap itong huminga dahil sa tumitinding karamdaman. Naguguluhang sumigaw ang isa sa mga hangal dahil napansin nitong bigla na lamang uminit ang buong katawan ng bata na parang isang nag-aapoy na bola kaya mabilis na nagtanong ang isa pa kung bakit nagkaroon ng ganoong biglaang pagbabago sa sitwasyon. Sa sandaling iyon ay halos manigas sa kanyang pwesto ang ating bida habang patuloy na nakadungaw mula sa bubong, tuluyan nang nawala ang kanyang seryosong figure at napalitan ito ng matinding pagkalito ng mapagtanto ang isang mahalagang detalyeng wala sa kanyang plano. Base sa lahat ng kanyang nalalaman at inalalang impormasyon mula sa kanyang nakaraang buhay ay wala siyang kahit anong natindaang tala na nagsasabing mayroong ganoong kalalang sakit si Wang Soso. Dahil sa hindi inaasahang paglala ng sitwasyon ay tuluyan ng nagdesisyon ang isa sa mga kumidnap kay Wang Soso. Isang malamig na tunog ng paghugot ng patalim ang umalangaw sa loob ng kubo habang dahan-daang inilalabas ng armadong lalaki ang kanyang espada mula sa kaluban. Bakas ang inis at desperasyon sa lalaki habang ipinapaalala ang mahigpit na utos ng kanilang mga pinuno na sirain ang lahat ng ebidensya kung sakaling magkaroon ng matinding aberya sa kanilang orihinal na plano. Napagtanto ng mga salarin na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang tuluyang patayin si Wang Soso at ibaon ang katawan nito upang malinis ang kanilang mga bakas. Inangat na ng nakamaskarang lalaki ang kanyang matalim na espada upang tapusin ang buhay ng kaawa-awang bata ngunit bago pa man niya maituloy ang malagim na balak ay isang malakas na pagkabasag ng kahoy ang yumanig sa lugar. Mula sa mismong bintana sa likuran ng lalaki ay walang paabong pumasok at buong bilis na sumugod ang ating bida upang harangin ang nakaambang kamatayan ni Wang Soso. Mabilis na binasag ng ating bida ang bintana at sa isang iglap ay walang pag-aatubiling hiniwa niya mula sa likuran ng unang nakamaskarang lalaki na nagtatangkang kumitil sa buhay ni Wang Soso. Isang malakas na daing ang pinakawalan ng kalaban habang sumisirit ang sarili nitong dugo dahil sa napakabilis at nakamamatay na atake. Dahil sa nakakagulat at biglaang pananalaki ay labis na nataranta ang dalawa pang natitirang kalaban, mabilis nilang inihanda ang kanilang mga matatalim na espada habang takot na sumisigaw upang alamin kung sino ang matapang na ng ahas na Samaira sa kanilang malagim na plano. Ngunit bago pa man sila makaposisyon ng maayos ay hindi na sila binigyan pa ng ating bida ng kahit kaunting pagkakataon upang makalaban. Taglay ang pambihirang husay at liksi ay mistulang naging isang mabilis na anino ang ating bida habang walang awang iwinasiwas ang kanyang espada sa gitna ng silid, sa isang malakas at tuloy-tuloy na pag-atake ay sabay na hiniwa at pinabagsak ng ating bida ang dalawang kalaban habang umaagos ang kanilang mga dugo sa sahig ng madilim na kubo. Umalangaw-ngaw ang malalakas at sunod-sunod na sigaw ng matinding sakit mula sa mga kalaban matapos silang walang awang pabagsakin ng ating bida. Sa gitna ng kaguluhan at madugong eksena ay dahan-daang iminulat ni Wang Soso ang kanyang mga mata. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang matinding pamumula at labis na pagpapawisan dahil sa sumusumpong nakakaibang karamdaman ngunit pilit niyang inunawa ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Isang mahinang ungol ng pagtataka ang lumabas sa bibig ni Wang Soso habang pilit na inaaninag ang figure sa kanyang harapan. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin ay nakita niya ang malapad na likuran ng ating bida na matikas na nakatayo sa gitna ng madilim na kubo matapos tapusin ang mga nagtangkang kumitil sa kanyang buhay. Sa mga sandaling iyon ay isang malalim na katanungan ang namuo sa isipan ni Wang Soso kung sino ang misteryosong taong bigla na lamang dumating upang iligtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Matapos putulin ang makapal na lubod na nakatali kay Wang Soso ay agad na sinuri ng ating bida ang kalagayan nito. Sa paghawak sa noo ni Wang Soso ay naramdaman niya ang matinding init at napagtanto sa kanyang isipan na parang tuluyang nasusunog ang buong katawan nito. Habang nakaluhod at maingat na inaalalayan si Wang Soso ay batid ng ating bida na masyadong malala ang nararamdaman nito upang ituring lamang na isang simpleng sakit. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsusuri ay mahinang dumaing si Wang Soso at dahan-daang iminulat ang mga mata nito na mababakasan pa rin ng matinding panghihina. Agad naman itong napansin ng ating bida at malumanay na nagtanong kung gising na ba si Wang Soso. Dahil sa gulat at labis na pagkalito ay pilit na umatras si Wang Soso habang natatakot na nagtanong kung sino ang nasa kanyang harapan.
Upang pakalmihin si Wang Soso ay kalmado at formal na nagpakilala ang ating bida bilang si Jin Soo na nagmula sa Tai sect. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang ating bida at maingat na gumawa ng isang kapani-pani walang palusot. Sinabi niyang casual lamang siyang naglalakad-lakad sa paligid ng madilim na kagubatan nang bigla siyang makarinig ng mga kahina-hinalang ingay na nagmumula sa loob ng nakahiwalay na kubo. Habang kagalang-galang na nakayuko at magkadaop ang mga kamay ay dagdag pa ng ating bida na sumilip siya sa loob at nakitang dinukot ng mga masasamang loob si Wang Soso. Buong pagmamalaki niyang idinugtong na bilang isang martial artist na naninindigan sa matataas na prinsipyo ng Jiangho ay hindi niya kailanman magagawang magbulag-bulagan kaya agad siyang nakialam upang iligtas ito. Ngunit sa likod ng kanyang formal at seryosong pananalita ay lihim na nagdiriwang at nag-umapa sa yabang ang isipan ng ating bida dahil sa kanyang napakagandang pag-arte bilang isang perpektong tagapagligtas. Sa kabilang banda ay pinilit ni Wang Soso na magsalita sa kabila ng patuloy at mabigat na paghinga. Bakas pa rin ang matinding pamumula sa kanyang mukha at ang labis na pamamawis ng kanyang katawan nang pilit siyang magpasalamat sa kabutihan ng ating bida. Nagpakilala siya bilang si Wang Soso at nangakong ipapaalam niya sa kanyang amang si Wang Jiumsan ang utang na loob na ito upang siguraduhing mabibigyan ng nararapat na pabuya ang kanyang tagapagligtas. Ngunit bago pa man niya tuluyang matapos ang kanyang pangako ay bigla na lamang siyang napaungol sa tindi ng sakit habang patuloy na pinahihirapan ng sumusumpong na karamdaman. Napansin ng ating bida ang labis na paghihirap ni Wang Soso kaya agad siyang nag-alok ng tulong. Malumanay niyang sinabi na tila mayroong nakatagong karamdaman si Wang Soso at nagmungkahi na dadalhin niya ito agad sa isang manggagamot, ay nilalayan ng ating bida si Wang Soso upang tulungan itong tumayo ngunit isang malakas na pagtutol ang isinigaw ni Wang Soso upang mabilis siyang pigilan. Habang patuloy sa mabigat na paghinga at taglay ang namumulang mukha dahil sa nag-umapa na init ay ipinaliwanag ni Wang Soso ang kanyang maselang kalagayan. Inamin niyang palagi lamang siyang nananatili sa loob ng kanyang kwarto na tinatawag na ice pavilion dahil kapag hindi siya napapalibutan ng malamig na hangin ay unti-unting umiinit ang kanyang buong katawan. Sa paningin ay tila mayroong isang nag-aapoy na bola sa loob ng kanyang mahinang pangangatawan, at idinagdag pa ni Wang Soso na kung pipilitin niyang gumalaw ng higit pa sa kanyang kasalukuyang posisyon ay tuluyan ng masusunog ang lahat ng acupoint sa kanyang katawan. Labis na nabigla ang ating bida sa mga narinig at bakas ang seryosong pag-iisip sa kanyang mukha. Tahimik na tumakbo sa kanyang isipan na noon pa man ay batid na niyang hindi lamang ito isang simpleng lagnat, ngunit ang malamang masusunog ang mga acupoints nito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagtataka kung ano nga ba talaga ang misteryosong sakit na nagpapahirap kay Wang Soso. Dahan-daang ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata upang pumasok sa isang napakalalim na pag-iisip. Sa sandaling iyon ay mistulang naglakbay ang kanyang diwa patungo sa isang napakalawak na aklatan sa loob ng kanyang isipan kung saan nakatago ang lahat ng kanyang mga alaala at mahahalagang impormasyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang nakalutang sa gitna ng nagtataasang mga estant ng libro ay tahimik na inalala ng ating bida ang mga pangunahing palatandaan sa kakaibang kalagayan ni Wang Soso. Unti-unting lumitaw sa kanyang imahinasyon ang mga mahahalagang salita tulad ng nakatagong karamdaman, mga acupoints, at ang nararanasang matinding lagnat, kasabay ng mga pulang palaso na mabilis na bumabagtas pababa sa kailaliman ng mga nakasalansang talaan ay walang tigil na hinalungkat ng ating bida ang kanyang mayamang kaalaman upang tuluyang tukuyin ang kasagutan sa misteryosong sakit na nagpapahirap kay Wang Soso. Patuloy na naghukay ang ating bida sa kailaliman ng kanyang mga alaala upang alamin ang pinagmulan ng kakaibang karamdaman. Buo ang kanyang kumpiyansa na sa dami ng mga dokumentong kinabisado niya mula sa Merm Alliance noong kanyang nakaraang buhay ay tiyak na mayroong maraming medikal na teksto doon na maaari niyang magamit. Malakas ang kanyang kutob na siguradong mayroong naitalang kasaysayan o impormasyon tungkol sa isang sakit na eksaktong tumutugma sa mga malalang sintomas na nararanasan ni Wang Soso. Sa loob ng kanyang malawak at tila walang hanggang aklatan sa isip ay bumaba ang ating bida sa isang partikular na bahagi upang masusing hanapin ang tamang talaan. Makalipas ang ilang sandali ng paghahanap ay sa wakas ay nahanap na rin niya ang sagot na kanyang kailangan ng formal niyang matagpuan ang isang lumang aklat na kilala bilang Compendium of 10,000 Bottles. Ang natagpuang aklat na ito ay hindi lamang isang ordinaryong libro kundi isang napakahalagang medikal na teksto na isinulat ni Gang Yak-chun, isang napakatanyag na manggagamot na mas kilala bilang ikalawang pagdating ng dakilang si Hua Tuo.
taglay ang panibagong pag-asa at determinasyon ay batid ng ating bida na ang mga impormasyong nakasulat sa aklat na ito ang magiging susi upang lubos na maunawaan at mabigyan ng lunas ang nag-aapoy na karamdaman ni Wang Soso. Habang masusing binabasa ng ating bida ang nilalaman ng lumang aklat ay unti-unting lumino sa kanyang isipan ang tunay na kalagayan ni Wang Soso, nakasaad sa mga pahina ng teksto na ang kondisyong ito ay naglalabas ng kumukulong apoy na chi sa buong katawan. Na siyang nagdudulot ng matinding lagnat, napakataas na temperatura at labis na paghihirap, nabasa rin niya na sa mga pinakamalalang sitwasyon ay maaari nitong tuluyang sunugin ang mga acupoints ng isang tao. Patuloy na nagbasa ang ating bida at napag-alaman na ang ilan ay ipinanganak na may ganitong kalagayan at kapag lumalala ang mga sintomas ay malaking tulong ang pagpapalamig ng katawan gamit ang malamig na hangin. Ang eksaktong paglalarawang ito ay ganap na tumutugma sa mga sinabi ni Wang Soso kanina lamang tungkol sa pananatili nito sa isang malamig na kwarto. Sa huli ay isang napakalaking pagkamangha ang bumalot sa isipan ng ating bida nang tuluyan niyang matukoy ang pangalan ng kondisyong ito na kilala bilang Solar Constitution. Isang malinaw na katotohanan ang gumimbal sa kanyang kaalaman dahil napagtanto niyang ang matagal nang nagpapahirap kay Wang Soso ay hindi pala isang uri ng malubhang sakit kundi isang pambihira at natatanging uri ng pangangatawan. Dahil sa nakagugulat na tuklas ng ating bida na ang kalagayan pala ni Wang Soso ay hindi isang ordinaryong karamdaman kundi isang pambihirang pangangatawan ay isang mabigat na katotohanan ang mabilis na gumuhit sa kanyang isipan. Mababakas ang labis na seryoso at malalim na pagkabigla sa kanyang mga mata habang tahimik na pinagmamasdan ang kaawa-awang sitwasyon ni Wang Soso na nakahiga sa lapag at walang tigil sa pagpapawisan dahil sa matinding init na nagmumula sa sarili nitong katawan. Sa mga sandaling iyon ay tuluyan ng napagtanto ng ating bida ang pinakamasalimuot na bahagi ng natatanging kondisyong ito. Batid niya na dahil ang pambihirang kalagayan ay nakaukit na sa mismong sistema at pagkatao ni Wang Soso simula pa man noong una ay nangangahulugan lamang ito na walang kahit anong uri ng medikal na lunas o panggagamot ang maaaring ibigay upang tuluyan itong mapagaling.